Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yun daw pong mga bagong issue ngayon, no? Hirap na hirap pong sagutin nitong mga bayarang media na ibinabalik po nila, no? Ibinibintang po nila na wala naman talagang gusto nilang palabasin, no? Gusto nilang palabasin na wala namang malaking issue kundi sagana lang po sa paninira yung mga pro Duterte vloggers at online personalities. Pero sa totoo lang daw po, wala naman talagang malaking issue. Utot nyo. Iisa-isahin po natin. Sige po, patunayan nyo na yan ay produkto lamang, no? Itong mga iisa-isahin nating mga issues. Bukod po dun sa nalaman natin, may mga bagong labas po tong mga COA na maririndi ka talaga. Dito po, hindi na po pwedeng makaligtas dito yung mga tuwadcom, yung mga iba pang iba pa nating mga ano riyan sa House of Representative, no? Sa tindi po ng paninira ninyo, pag-iimbestiga na walang katapusan dito sa mga Duterte diyan sa House of Representative maging sa Senado, hindi po obra na isnabin po ninyo itong mga tunay na flinag down nitong COA, no? Halimbawa po itong DPWH. Sabi po ng COA, inorderan po yung DPWH na mag-submit po ng dokumento dito po sa 23.3 at 20.3 billion spending. Antindi, wala kayong dokumento. Saan dinala yung 20.3 billion? Abalang-abala kayo sa paghihimay ng dokumento ni BP Sara. No? Diyan po sa 125 million. Lapit yung mga ulo nyo mga taga-HR. Nang sprayan natin. Sprayan natin ng alcohol. Pucha, tindi na yata yung mga sapaw nyo sa ulo. Yung sinasabi ninyong may anomalya, may dokumento, 125 million confidential fund. Confidential fund pa yun. Dapat hindi nyo po kinakalkal yung confidential fund. Mamaya po, tatalakayin din natin yan. Bakit hindi dapat kinakalkal? No? Mga linti kayo, kung makapag-imbestiga kayo sa mga confidential fund ni BP Sara, in the first place, hindi nyo dapat pinakikialaman yun dahil yun ay confidential. Ano sabi nila? Bakit hindi nila imbestigahan yung confidential fund ng Pangulo? Confidential eh. Bawal imbestigahan. Pucha, pag Pangulo tsaka ibang ahensya, bawal. Pero sa Vice President pwede. Nakita po ninyo. Ito po, ano po tayo ngayon? Ang mga diskusyon natin ngayon ay mga malalaya pong diskusyon. Sa ano po to, kung ano man na maganap, paano man natin talakayin. Paano man, no holds barred po tayo. No? Lente kayo, ang daming anomalya. Ito sabi ng DPWH, 20.3 billion, mag-submit kayo ng dokumento. Walang dokumento? Confidential fund ba yan, DPWH? Ano yan? Bakit hindi pwede, wala kayong dokumento? Hindi nila iimbestigahan yan, pustahan tayo. O baka pag inimbestigahan nila yan, makita kung saan napunta yung ginastos dyan. Baka pag nakita ninyo, yung mga congressman pala, pamilya na congressman ang may mga anong tawag doon? Contractor ng DPWH. Ilalantad po namin unti-unti ang mga hinihintay lang natin yung mga researcher ko. Ang researcher ko po ngayon ay itong Daily Tribune. Wala akong bayarang researcher eh. Naghihintay lang po ako na researcher. Ilalabas nila yan. Unti-unti, yung mga researcher natin, ilalabas nila. Huwag po kayong magugulat kung etong mga congressman mismo, pamilya ng congressman ang kanilang mga contractor dyan. Ilabas ng mga researcher ko yan.
Hihintayin ko. Kaya nila ilabas yan. Kaya sila Magno. Oh, yari tayo. Ano na Binay? Bakit talo na ba si BP Sara? Huwag niyo sabihin na Binay. Ang ibig sabihin po na Binay, nasiraan nila at naniwala mga tao. Kay Binay po, pwedeng maniwala tao kasi nagpapakita. Meron dokumento, sabi overpriced. May bintang kasi kay Binay. No? Ang pagkakaiba po, no? Kahit po fans kayo ni Binay, ang pagkakaiba po, si Binay po may pinakikitang mansyon, di ba? Naalala ko yan dahil matagal na ako nakasubaybay. Ha? Si kay Binay po may binibintang. Ha? May binibintang po kay Binay. Ang binibintang po kay Binay, overpriced yung ganun, overpriced yung City Hall, overpriced yung parking. Tapos may pinakikitang Binay Mansion. Dito po sa mga Duterte, may pinakita na bang Duterte Mansion? Sa lahat po ng sinasabi nila na yaman ng mga Duterte, nakita nyo naman si Tatay Digong, nipamasahe sa papuntang Maynila, pinoproblema. Kita nyo na ugali nyo. Ha? Oh. Malayong malayo po. Kay Binay po, may bintang. Ito po, wala kayong binibintang hanggang ngayon. Panay may katiwalayan, may katiwalayan. Ito po, lumalabas na. Ano sabi ng COA? COA orders DPWH. Inorderan, inutusan ang DPWH, submit document. Pinagsasubmit po ng document 20.3 billion, walang dokumento. Anak kayo ng tatay nyo? Wala palang dokumento yan, 20 point. Alam nyo ba kung gaano kalaki yung 20.3 billion? Kumpara nyo po sa kinakalkal kay BP Sara. Ang kinakalkal po kay BP Sara, 125 million. Times 200 po. Walang dokumento. O ngayon po, balikan natin yung dokumento. Kalkal kayo ng kalkal. Sabi namin, no? Sabi namin, hindi pwede, hindi tao yan si Mary Grace Piatos. Tinignan namin sa PSA. Wala naman taong Mary Grace Piatos. Puta, buti pa yung pangkaraniwan Duterte supporter. Alam kung bakit hindi tao si Mary Grace Piatos eh. Kaya po hindi tao si Mary Grace Piatos dahil po yan, mga confidential agent po yan na ayaw pong i-reveal ni BP Sara. Bakit? Titirahin po ng kalaban. Ngayon, meron na pong tinira. Ito po balita po to. Baka kala nyo kasi naglolokohan tayo rito eh. Pag sinabi pong confidential fund, dapat confidential. Di ba? Ngayon po, makikita na po natin kung gaano po kahusay si BP Sara. Kahit na po anong pagmamaktol nitong malintik na mga makabayan black na bakit tinatago yan kung sino si Mary Grace Piatos. No? Ito po ang sinabi. Sinabi ni ito po ang balita dito sa may confidential agent na yan. Ito po, babalitaan ko po kayo kung bakit hindi po pwedeng nilalantad yung mga confidential na pinagbibigyan po ng mga intelligence. Ayan. Army Intel Officer shot dead in Rizal. This is the ayan po. Philippine Star. Balita po yan sa Philippine Star ngayon.